Nakailang video na rin ako kung saan nagbigay ako ng feedback tungkol dito sa Falcon 180i. At sa dami ng tanong ninyo tungkol sa handling, comfort at overall riding experience, eto na. Ito na talaga yon. Ngayon, ito ay based sa actual riding experience ko matapos kong gamitin sa city rides, long rides at iba't ibang road conditions. So kung balak mo kumuha ng Falcon 180i o gusto mo lang malaman o nakikichismis ka lang kung ano ba talaga ang pakiramdam kapag binyahe mo ang napakapogi na motor na ito, this is it. So, Tagaytay, Lipa. Ngayong araw gagala muna kami ni Commander kaya sakto makakapagbigay ako ng additional feedback sa inyo. Ilang months na din kasi since last ako nag-upload at last kaming nakagala kaya let's go na. Simulan na natin. Sausage McMuffin with egg. Sa ano na lang po, a la carte na crispy chicken sandwich. Okay. Oo. Lalo na pag viewing. Kain muna, gutom na ako. Simulan natin sa gasoline consumption. Una sa lahat, huwag kang mag-expect na ka-level nito ang Honda Click o Honda Beat. Ano ka ba? 180cc ito, kaya naman hindi mo pwedeng i-compare sa 110 o 150cc. Nagpa-full tank tayo ngayon and tignan na lang natin kung saan tayo aabutin. Yeah! Muntinlupa na tayo mga papi. Oh, mali. Chew papi. Nakapagkape na ako kaya medyo nagising na. Gusto po lolo yung kanina, I'm super antok. Like, super. Pero okay na. Ito yung biyahe, let's go. Pagdating naman sa handling, masasabi kong sobrang lapit ng riding feel niya sa ADV 160. Kung nakapag-ride ka na ng ADV 160 dati, halos wala kang adjustment na gagawin dito. Magaan siyang ilin sa corners, madali siyang isingit sa traffic, at hindi siya nakakakaba kahit medyo mabagal ang takbo sa masisikip na daan. Isa sa mga napansin kong pinakamalaking difference ay ang suspension. Mas refined pa rin talaga ang suspension ng ADV 160. Mas maganda nitong na-absorb ang maliliit na lubak at road imperfections. Pero, isang malaking pero, hindi ibig sabihin nun na hindi komportable ang Falcon 180i. And sa totoo lang, walang halong etchos. Very comfortable pa rin siyang i-ride. Maganda ang riding posture, relax ang seating position, sakto ang ergonomics, kaya kahit medyo mahaba ang biyahe, hindi agad nakakapagod sa katawan. Mga katsapapi o SM Nubali. Nubali chest. Kinapos lang yan eh. So ito na pala yung part na malapit na kami sa Tagaytay, no? So stop over lang kami, pahinga onte, and of course, gala na naman. Yo no, what's up mga papi? So nandito na tayo ngayon sa Tagaytay. Ito kasi yung original plan namin. Dito muna kami sa Tagaytay. Mag-check-in lang kami dito sa... May mga rooms dito, sikat yan eh. Ayan o. So sa mga naghahanap ng mura na mapagsistayan, ito yung pwede nyo puntahan. Kenny po. Okay, so from here, pag nakapag-check-in na kami, didiretso naman kami ng Batangas. Lipa City, Batangas. And syempre, itong hindi ang NMAX. Itong Falcon 180 yung gamit natin mga papi. Padaga! Let's go! Thank you po. Ganda ng cup ko mga papi. Maraming salamat sa Freedcon Intercoms. Pogi. Okay, so mga papi, magbabawas lang tayo ng gamit sa compartment ng motor natin. Ganda talaga ng sombrero ko, maraming salamat. Kasi dadali natin yung laptop natin on the way to Lipa City, Batangas. So, eto, medyo marami kasi laman ng motor natin eh. Babawasan natin to. So, ayan,
Dito yung mga gamot natin. Itong Freedcon. Ayan o. Freedcon Hero. Maraming salamat sa bossing natin sa Freedcon sa pinadala nyong bagong Freedcon unit. Itong Hero mga papi, hindi ko pa nare-review pero definitely isa yun sa pinakamalupit. Daming laman. Kapote, eco bag. Tsaka kung ano-ano pa. Kasya naman siguro yan. Eto mga gamot ko to eh. Importante yan syempre. Hindi natin iiwan yan. Let's go! Okay, so mga papi, game plan no. From here, like I said kanina, dito sa Tagaytay, biyahe kami ni Mami papuntang ngayon, Lipa City, Batangas para tikman ang napakalupit na lomi ng Liam. Ngayon, kikitain din namin yung kaibigan ng commander ko na kapwa niya baliw, si Andrea o si Andeng. Ba't kaya gano'n no, pag taga Batangas no, Andeng. So, biyahe natin ngayon approximately 1 hour and 20 minutes. Ayan, dito tayo, Liam's Lomi House. 1 hour and 19 minutes. Pero kaya natin yan ng 15 minutes siguro. 15 minutes. Isa rin sa nagustuhan ko dito ay ang power delivery. Balance na balance siya na hindi ka mabibitin sa lakas niya. Lalo na kapag kailangan mong mag-overtake o umakyat sa ahon. Pero ang importante, hindi ka rin mau-overwhelm. Kahit biglaan mo piniga ang throttle, predictable ang response. Smooth ang hatak, linear ang acceleration. Kaya kahit baguhan ka, hindi siya intimidating. At kung experienced rider ka naman, enough pa rin ang performance para maging enjoyable ang bawat ride. Sa madaling salita, mga chupapi, maganda ang power to weight ratio nito. Ay, so mga papi, we are here na finally. Dito kami magkikita nung kaibigan ni Commander sa Liam's Lomi. And we're here na. Daming tao, mukhang solid talaga. So kung may Leslie sa Batangas, ay sa Tagaytay, may Liam's naman din dito. So ayun na nga po no, Diyos ko po, antay-antay na lang muna tayo kasi medyo madaming tao sa loob pero naantay talaga namin yung kaibigan ni Commander in Chief. So sa mga gustong pumunta po dito, gustong makatikim ng napakalupit na lomi ng Batangas, madali nyo na lang ma-search naman, pwede nyong i-waze Liam's Lomi. Hindi ko pa natitikman pero by the looks of it parang napakalupit mga papi. Mukhang masarap talaga siya. Gutom na ako. Andeng, ano ba? Ano po, yung good for ilan yung Lomi special? One lang. Meron kayong pang marami? 3 to 4? O sige, ganyan. Tapos yung in-order ko na lume. May hawig nga. May ganun kasi picture si Alin na. Sarap. Parang nabuha ko yung Lomi. Sarap. Yo, what's up sa inyo? Diyos ko po loleng, sobrang busog ng otits nyo, ang sakit na ng tiyan ko. Ngayon mga papi, alam nyo ba? Simula nung kumain ako dito, unang-unang subo dito sa Liam's Lomi. Ay Diyos ko po loleng, tumaas na yung standards ko pagdating sa Lomi, kaya ewan ko na lang. Para sa akin, wala na makakapantay sa Lomi dito, kaya yung mga Lomi sa amin sa North Caloocan o kung saan man, parang hindi ko na trip kainin. Ibang klase, ang sarap mga papi. Ay. So ayun na nga po mga papi, alam nyo ba, pagkatapos ng napakasarap na kain, nag-decide kami na magkape. So right now, nandito kami sa Log House Cafe. Andyan lang siya.
Ayan, Log House Cafe. So, yung kasama namin, yung kaibigan namin na si Ondeng ay nag-book po ng angkas. Napakagaling kasi may angkas pala dito sa Batangas. Ngayon ko lang nalaman. So, nag-angkas siya and well, takang-taka kami. Bakit kaya 1 minute lang daw yung nasa app? Kasi po, mga kachupapi, ayun lang yung pinanggalingan namin. Andun lang yung Liam's na Lomi and eto po, ayan yung Log House Cafe. So nag-book pa po ng angkas yung kaibigan namin and shout out kay Kuya Ryder, tawang-tawa din siya kasi napakalapit lang pala ng pinuntahan namin. 50 pesos minimum, napakalapit lang pala. Kaya tawang-tawa din kaming lahat. Tatambay muna tayo dito sa Log House Cafe. Napakaganda ng lugar, napaka-aesthetic. Sobrang Instagrammable yung buong area mga papi. Alright, check this out. So ayun na nga, day 2 na tayo mga chupapi, and before kami umuwi, nag-decide kami ni Commander na magkape muna sa isang tanyag na lugar dito sa Tagaytay na kung tawagin ay Crosswinds. Swiss-inspired daw ito na exclusive subdivision at syempre, big time lang ang can afford na bumili ng property dito. Yung mga tipong congressman o mayor. I am waiting for a bus at the end of the night on the street lamp, bent face flamed by the light. I'm going away. Good morning! So mga papi, magkakape muna tayo bago tayo mag-ikot-ikot. So this place is called... ano nga ulit? Crosswinds. Crosswinds. Pagdating naman sa braking performance, wala rin akong naging reklamo. Maganda ang kapit ng preno. Very responsive at binibigyan ka nito ng confidence habang nasa daan. Pero kung first time mong gumamit ng motor na may ABS, posibleng magulat ka sa unang beses na mag-engage ito. Iba kasi ang pakiramdam kumpara sa ordinaryong braking system at sa ibang motor na may ABS din. At normal lang yun. Actually, magandang pag-usapan yun ng mas detalyado. Kaya gagawa natin ng hiwalay na video ang tungkol sa ABS ng Falcon 180i. Kung paano ito gumagana at bakit malaking tulong ito pagdating sa safety. So overall mga chupapi, impressed ako sa Falcon 180i. Hindi man siya perpekto motorsiklo pero marami naman siyang nagagawang tama. Di gaya ng iba dyan. Magaan ang handling, komportable ang riding position, balance ang power delivery, maganda ang braking performance at may bonus pa. Sakto ang tipid nito sa gasolina. Kung ang hinahanap mo ay isang scooter na kayang pagsabayin ng pang-araw-araw na commute, weekend rides at long rides, isa talaga ang Falcon 180i sa mga dapat mong i-consider. Kung may gusto pa kayong malaman tungkol sa Falcon 180i, i-comment nyo lang dyan sa baba. Maraming salamat mga chupapi. And as always, Diyos ko po, lagi ko itong sinasabi sa inyong lahat. Kung ano man ang mga trip mo sa buhay, kung ano man ang mga layunin mo, enjoy lang lagi mga chupapi ha, and ride safe. Bye-bye.